Maganda to. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. At yung mga pagpasok pa lang sa airport, yun din ang airport natin, yun din ang mga hinaing ng OFW na ngayon pagbalik nila balot na naman yung kanilang mga bagay. Bakit ganon ang ginawa nila sa mga Duterte? In-impeach nila si BP Inday Sara, binuwag nila. Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Oh yeah, good afternoon, good morning at good evening kung anumang araw, oras, panahon dyan sa kinatatayuan nyo. Maraming salamat po. Kayo na po bahala mag-adjust. Good morning, good afternoon, good evening. Maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik nanonood sa akin sa Joe Malone TV para pag-usapan itong mga issues na to, lalong-lalo na yung mga OFW na viewers natin, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Today is April 7, araw ng Lunes, unang pasok sa trabaho, kaya naman magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Hindi, marami ako ibabalita sa inyo. Maganda ito pag-uusapan natin at maganda ito i-reaction natin at talaga naman na updated tayo ngayon sa mga nangyayari dahil unang-una nakabalik na nga si BP Inday Sara Duterte dito sa Pilipinas kung di ako nagkakamali kagabi ata. At yun, kasi nga kompleto na yung defense team ni Tatay Digong doon sa Daheg. Kaya yun naman ang pangako ni BP Inday Sara. Kukumpletuhin lang niya yung defense team, syempre kasi siya yung nag-i-interview, siguro. Siya yung bumubuo. Siyempre, may mga taktika yan na hindi naman natin na ganun kaalam. Siyempre, sila lang nakakaalam yan. Kaya, nung nakumpleto na, umuwi na si BP Inday Sara at malamang kasi, nag-uumpisa na kasi yung mga kalaban na questionin kung bakit wala siya dito sa Pilipinas dahil may trabaho din siya rito. Kaya, bago pa magkaroon ng issue na ganun, actually, papausbong na nga inunahan na niya. O, di ba? Kasi doon din papunta nun Doon din papunta yon pagka hindi pa siya nakabalik kaagad, questionin na siya, bakit nandiyan ka? Baka mamaya kung ano pa sabihin sa kanya, o ba't nandiyan ka ito ang Vice President ka ng Pilipinas, o nandiyan ka sa Daheg, o di ba? Sinabi naman ni BP Inday Sara na may responsibilidad siya doon dahil siya ang Vice Presidente at kapwa Pilipino kahit hindi na ituring na tatay, kapwa Pilipino yung dinala doon, kaya ginawa lang niya yung trabaho niya. So bumalik na siya kagabi, kung di ako nagkakamali, o kanina, feeling ko kagabi. Nabasa ko kagabi. Kaya, yun. Bago pa siya maunahan. Ay, nako, grabe. Maraming salamat sa inyo. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang yung mga bagong pasok. Paki-subscribe, wala naman pong bayad dyan. Paki-click yung bell icon katabi ng subscribe button. At paki-click yung all. Kasi pag-click ng bell, lalabas yung all. Paki-click nyo na lang yung all para lagi kayong updated sa mga issue ng bayan, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Ay, nako. Huwag kayong may inis, huwag kayong may stress. Kasi parte tayo ng gobyerno na yun. Yung mga yung mga OFW na hindi na iba na yung residency nila, o kaya dual citizenship sila, o yung mga simpleng nakikibalita sa Pilipinas na dating, na dating nakatira dito, o dyan na kayo nakatira ngayon, o yung mga nagtatrabaho dyan na umuwi pa rin sa Pilipinas, huwag kayong may stress. O, alam ko naman mahirap 'yun di ba? Kahit ako nai-stress, naiiyak, di ba? Pero kailangan natin kasing mga kailangan natin bosesan, kailangan natin himahimayin at kailangan din natin unawain kung mali ba tayo o tama ba tayo o tama ba sila o mali sila, di ba? Ganoon talaga, di ba? Kaya nga natin pinag-uusapan dito, kaya nga tayo nagkakaroon ng reaction para mas maintindihan natin kasi mas maraming information na pumapasok, hindi lang iisang source natin, hindi lang sa kabila, hindi lang dito, mas nauunawaan natin, mas greater yung opportunity na mas maunawaan natin kung ano talaga yung nangyayari sa gobyerno natin. At to tell you honestly, sa ngayon, di ba? Lang kakwenta-kwenta. Watakwents. Lalo-lalo na. Same, lumilevel up lang. Same, lumilevel up lang. Kung dati, ang vote buying,
katok-katok, tapos abot-abot. Ngayon, medyo ika nga ni BP Inday Sara, nakatago sa pangalang ayuda. Same lang yung application, tumaas lang yung level, kumbaga nag-level up. Kung dati nasa stage 1, ngayon nasa stage 10 na. Parang cancer. Di ba? Okay, shoutout muna natin lahat ng mga bagong members natin dito. Uy, si Milagros Chan, bago yan. Ayun, 2 days ago. Milagros Chan, shoutout sa inyo. Franklin Forog, Lorna Tavera, Florina Dacubos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Danny Majos Sangko, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Kung gusto nyo magpa-member, meron po tayong join membership button. Diyan, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-suporta ninyo. At higit sa lahat, yung sana hindi kayo mag-skip ng ads. Yan. Ito, mga pag-uusapan natin. Meron bago eh. Actually, hindi bago. Lumang supporter siguro. Lumang tao na rin siguro. O kung hindi man, ito kasi nangyayari sa politika. And I think, para sa akin, opinion ko, parang common na rin yung ganito. May mga bumabaliktad, yung may mga nagkakampi-kampihan, may suwail, may feeling stereotype, nagsosolo, independent, ayaw makihalo sa gulo, gusto niya independent siya. Meron ganon. Common na rito sa Pilipinas yan. Okay? Etong si Manny, ano ba to? Manny Piñol ba to? Yan si Manny Piñol ba yan? Yan, tinira niya, binasag niya si Speaker Martin Romualdez doon sa kanyang speech. Malalaman natin yan maya-maya lang. Pero bago yan, pag-usapan muna natin itong interview ni Maharlika dito sa SMN High. Okay? Game na tayo. Tapos bigyan natin ng reaction. Maraming salamat. Isang like and share naman dyan mga kayon. At higit sa lahat, pakisuportahan din yung ating podcast sa kabilang channel natin, When Tito Talks. So, When Tito Talks, ang topic natin dyan, anything under the sun, out of politics. Siguro may konti lang din, pero hindi yung gaya ng ganito na buong politics. Ano natin yon? Anything under the sun yung topic natin doon. Tapos pagka mahilig ka sa mga food, meron tayo dyan, channel, Tito Jom, food vlog naman yon. Okay? Panoorin na natin to. Ito pong kahit malungkot yung nangyari, yung mga Pilipino dito, nagbuklod-buklod at nagpamalas ng tunay na pag-ibig sa bayan at of course sa former President Duterte. At mangungumusta muna tayo. Ano ba ang dyan nung pagdating mo sa The Hague, Netherlands? Kamusta naman yung ating mga kababayan? At mga nakakausap mo every now and then, kasi balita ko, hindi lang taga-Netherlands yung mga Pilipinong dyan eh. Kumbaga parang galing pa sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang bansa dyan po sa Europa. Ano naman yung mga naririnig mo na mga chika nila? No, nakakausap nyo po habang sila po ay nasa labas lang ng ICC? Well, sobrang overwhelming support kay PRRD at sa ating bansang Pilipinas. Ang mga tao hindi lang galing sa Europa, galing sa Middle East. Meron ako nakausap sa Dubai, New York, America, Japan, and may China actually ako nakausap. So, sobra pong nakaka-believe at talagang yung pagmamahal nila sa atin, Pangulong Duterte. At dahil kaya nila sinuportahan ang Pangulong Duterte o lumipad sila papunta dito sa The Hague, sa Netherlands, dahil sa mga natamo ng kanilang pamilya na naramdaman na pagbabago talaga at pagbaba ng krimen nung panahon ni Pangulong Duterte. More on ganon yung mga common statements or mga testimonial ng ating mga kababayan na wala silang, hindi sila dalawang isip o nag-atubili na lumipad papunta dito to show support sa ating former president at sa ating inang bayan. Yan, nakikita ko yung video, grabe po yan. Like around 6,000 or more people from different places in the world. Filipino and even non-Filipinos. So talagang ramdam mo yung kanilang pag-ibig sa bayan. Hindi po namin ininda yung init dyan. Ang karamihan sa amin dyan
na sunburn dahil medyo ang ganda ng panahon nung time na yan. So Mukha actually, nga. I was very emotional, no? Nung nakita ko yung mga tao na talagang sobra yung kanilang emotion at pagkadismaya sa bangag na Pangulo dahil nga kung titignan mo yung former President Marcos Sr. ay binigyan ng dignidad o ng dissenting burial ni Pangulong Duterte, pero yung kanyang anak na si Marcos Jr. ay talagang napakasakit sa amin, sa atin na mga sumuporta kay Pangulong Duterte. Bigla na lang kinidnap o talagang nakipagsabuatan sa banyaga. Yun po, hanggang ngayon yun ang pinag-uusapan namin dito. Every time na pumunta ako sa ICC, ganun kagalit at kasakit ang nararamdaman ng ating mga kababayan from all over the world na pumupunta dito. So, but again, sa kabila ng kalungkutan, nag-celebrate naman kami nung birthday na talagang parang may sabi nga ni Vice President Sara, kung mayroon man magandang naidulot itong pag-abduct nila kay Pangulong Duterte, yung nag-gain siya ng more good and bonding relationship sa kanyang kapatid at kay Pangulong Duterte. It's the same thing with us na mga Filipinos all over the world. Ako, I gained friends. Ang dami nag-i-invite sa akin, sa amin na, mag-picnic o kumain sa bahay nila. Actually, may isang kababayan tayo sa I think that sa sa Zealand, si Hazel na talagang inimbita kami ni Spoke Sari Roque. So talaga pong kahit malungkot yung nangyari, yung mga Pilipino dito nagbuklod-buklod at nagpamalas ng tunay na pag-ibig sa bayan at of course sa former President Duterte na nakita nila, natikman ng kanilang mga pamilya ang kaalwanan ng buhay at ang security at yung mga pagpasok pa lang sa airport, yun din ang airport natin, yun din ang mga hinaing ng OFW na ngayon pagbalik nila balot na naman yung kanilang mga bagay. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang nagkaroon sila ng peace of mind. So yun yung mga common, Admar, Sir Jay, and MJ na pinag-uusapan namin dito. Okay. Sir Jay, may tanong ko lang dahil dito. Mamaya na yung kay Sir Jay Sonsa, bigyan muna natin ng reaction yun. Totoo naman, ngayon bumabalik yung ulit yung tanimbala sa airport. Kaya ang ginagawa nung panahon dati na yan Dati na yan tanimbala. Tapos pumasok si Rodrigo Roa Duterte. Inalis na yan. Tinanggal niya yung tanimbala. Diba? Naging secure tayo ulit. Naging panatag yung kalooban natin na hindi tayo mabibiktima ng tanimbala na yan. Okay? Tapos ganito ang gawin natin. Ako lagi kong sinasabi dito na lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, meron dahilan ang Panginoon. Kung ano man yon, dapat natin alamin at usually naman, nasa dulo naman talaga na marirealize mo na, oo nga, no? Just like what happened to Tatay Digong. Nung March 11, kinuha siya. Ano tayo nun Magulo tayo nun, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo yan, magulo tayo nun, di natin alam kung kanino galing yung utos, kung sino nagsimula, kung totoo bang may totoong red notice o wala, di ba? Hanggang sa nalaman natin eventually na yun na nga pala yung dahilan. Kita nyo, ano yung mga positive na naging dahilan? Nagkaayos, siyempre, may mga tampuhan din naman siguro si BP Inday Sara sa si tatay niya, si Tatay Digong, kaya nasabi niya na nagkaayos sila, pinakamahabang conversation nga daw, tapos siya naman sa with Kitty, nagkaayos din. Hindi naman sila magulo. Pero siyempre hindi common yan sa bawat pamilya. Yung may mga tampo-tampo, yung mga hindi nag-uusap. So yun yung mga nangyari ngayon. Nakakapag-usap sila, siguro mas naging appreciative lang yung bawat isa sa kanila ngayon na nandoon si Tatay Digong sa dahig. So naging positive pa yon. Tayo naman sa mga Pilipino, nag-gain ako ng maraming subscriber din dahil sa inyo, yung mga sumusuporta kay Tatay Digong, sumuporta na rin sa akin. Ako naman, wala naman kayo maisumbat sa akin dahil unang-una, hindi naman ako nag-vlog sa kabila. Talagang kay Tatay Digong lang ako, sa kay Yorme Isko Moreno. I mean, hindi ako galing
kay BBM na vlogger na lumipat dito kay Duterte kasi malakas si Duterte. No, hindi. Kaya nga sinasabi ko lagi, dito lang ako kay Tatay Digong. Ito lang ang suporta ko sa kay BP Inday Sara. Ngayon, kung maging worst comes to worst, I would rather not, I would rather create a different content. Kung worst comes to worst, worst comes to worst, than magbablog sa kabila. No way. Dito lang ako. Kung sakaling maglaho man tayo balang araw, yung issue na yan, pag initan man tayo, patigilin man tayo ng mga yan, patuloy pa rin tayong magko-content kay Tatay Digong. Wala, yun na. Doon na ako talaga Doon na ako, di ko nakikita yung sarili ko na magbablog sa kabila, babayaran ako, etc. o ano man. Wala, okay na ako dito. Kasi ito naman, sinusuportahan naman ako ng mga viewers ko dyan, di ba? Kaya yun naman, lagi nandito sa akin, sumusuporta, nanonood, nakikinig sa mga issue ng bayan, okay na ako doon, di ba? May mga positive, may mga negative din, gaya ng ang sakripisyo ni Tatay Digong, nandoon siya sa dahig, syempre malayo siya sa pamilya niya, tapos nakakulong pa siya, yun yung negative side, di ba? Kaya ang panalangin natin lagi, di ba, sana maging yung health niya maayos, tapos hayaan na natin yung batas ang mag-decide. Balang araw makakauwi rin si Tatay Digong. Yan ang alam ko. Balang araw makakauwi din yan. Pakinggan natin, Jason, sa recent na mga ganap sa ating kahapon ay ang pagpapatawag ng mga kalihim muli ng major na mga government agency po, lalo na may kaugnayan nga po doon sa pag-aresto nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin niyo po, ano pong mensaheng ipinapadala nito na hindi nila pagsipot na noong una, after nung mailipad ang dating Pangulo, abay kaliwat ka ng mga panayam at pagmamalaki at pagpapaliwanag ang kanila pong isinagawa, interview sa media, ang kanila pong ginawa, ngunit ngayon tila tahimik na sila. Alam mo, Admar, kausap ko yung ilang mga opisyal ng 53 Kibuloy for Senator Movement kanina, no? At yung hashtag nila kanina, bring them here, no? Dalhin sila rito. Sapagkat kailangan sumipot doon sa ikalamang yugto ng Senate inquiry sa extraordinary rendition o kidnapping ng dating Pangulong Duterte at pagkakanulo, no, sa isang Pilipino sa mga dayuhan. Ito isang pagpapatunay na hindi sila nakikinig, no, sa tunay na hinaing at naisin ng ating mga kabayan, mga Pilipino. Kasi kung wala silang itinatago, bakit sila biglang naduduwag? Kasi ang tatapang nila, no, nakaraang public hearing o Senate inquiry, matatas magsalita si Secretary Boying Remulla, parang nagkukwentuhan lang si Secretary John Vic Remulla, ganoon din si General, ano nga pangalan, no? Torre, no? So, malaking malaking anomalya ito kasi paano tayo usad bilang isang bansa, no? Bilang isang malayang lipunan, kung yung mga dapat magpaliwanag, bigla hong parang naputulan ng dila. Opo, and dito naman po una, sa pahayag po ng palasyo, sabi daw ng Pangulo, kaya nilagyan ko ng daw kasi di natin alam kung totoo bang sinabi talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga sinasabi ni Undersecretary Claire Castro. Yung sabi daw, welcome naman na ipatawag dyan sa Senado, no? Kaya namang magpaliwanag. Pero nung tinanong na naman sila na kaugnay nga dito sa absent, lalo na si Senador Bato de la Rosa, may binalik doon kay Senador Bato yung payag ni Yusek Claire na dapat present si Bato nung unang pagdinig. Parang ganun naman yata talaga yung style niya pag tinatanong, ibinabalik, hindi ipinapaliwanag kung ano yung dahilan, bakit meron bang need na itago sila dahil nung una talagang kaliwat kanan nga yung pagpapanayam na nila sa media. Correct. Left and right. May ANC, may Billionario Channel, kung ano, saan-saan sila nagpapa-unlock, no, ng pahayag. Pero siguro mas maganda mag-usap muna si Yusek Claire at saka si Executive Secretary Bersamin
Kasi magkakaiba yung paliwanag nila eh. Apparently, kailangan siguro gumawa sila ng group chat sa Malacanang para isa lang yung tono ng kanilang pahayag. Totoo yan, totoo. Di ba? Yan ang nangyari. Oh. Ang kagandahan dito kay Senator Amy, regardless okay, ganito, regardless kung meron mang patutunguhan to o wala, yung ginagawa ng Senator Amy. At regardless man kung namamangka siya sa dalawang ilog o hindi. Ang kagandahan lang napuwersa ni Senator Amy yung mga resource person niya at nalaman natin kung sino talaga yung nagsisinungaling. Hindi ko sinasabing sinungaling sila. Hindi ko sinasabing sinungaling sila. Pero at least, alam natin sa sarili natin. Okay? Gets? Gets nyo? Kasi hindi na tayo bata. Hindi na tayo matutulonggis na itong mga to. Hindi na tayo maluloko na itong mga to. Ano sabi ni Senator Jay? May tinatago ba sila? Bakit yung pangalawang hearing hindi sila umaten? Kahit na meron silang letter galing kay Executive Bersamin na meron sila executive privilege. Anong ginawa ni Atty. Topacio? Yung sa huling video natin, in-upload natin, di ba, nakitaan ng butas ni Atty. Topacio na hindi naman sakop si General Torre na executive privilege. So, dapat umatin siya. So, ano ni-request ni Senator Bato? Isabpina ito. Kung magkakaroon man ng pangatlong hearing, meron man kay hinatnan to o wala. Meron mang mahatulan dito o wala. Kasi ganun na ngayon eh. I'm sorry to say this, pero medyo ginagawa na tayong tanga eh. Di ba? Ginagawa na tayong tanga. Kumbaga, harap-harapan na tayong ginagago. Harap-harapan na tayo. Di ba? Hindi, totoo yan. Totoo yan. Di ba? Opinion ko to. Siguro naman, entitled ako sa sarili kong opinion. Kung mali ako, sorry, hindi ko naman mapapaniwala itong mga viewers ko kasi may sariling utak yan, mga yan. Matatalino yung mga viewers ko. At alam nila kung sino sila maniniwala. Okay? Gets? Okay. Di ba? Tinanong niya lang balikan na lang natin itong sinabi ni Maharlika. Simpleng-simple lang. Bago tayo pumunta doon kay Manny Piñol. Yung ipalibing mo yung tatay mo sa libingan ng bayani na ilang presidente na yung dumadaan hindi mapailibing-libing. Tapos only Duterte lang, nung nanalo sa Duterte, pumayag siya ipalibing. Tapos ngayon, yung anak, si Junior, pinadala naman si Tatay Digong sa dahig. Doon na lang natin tignan. Alam mo, ang Pilipino, likas ang Pilipino na mabait naman ang Pilipino eh. Diba? Kaya nga tayo gustong-gusto ng mga abroad, mga banyaga na magtrabaho sa kanila kasi alam nila, mababait ang Pilipino, masisipag ang Pilipino. Bakit ginawa yun ni Junior? Diba? Okay, tapos na yan. Sige, okay na yan. Settle na natin yan. Nakahang yung question dyan. Bakit mo yung ginawa? Ano akala nila siguro? Hindi sasabit. Pakiramdam ko, akala nila walang may ipit eh. Walang sasabit, planchado nila yung trabaho nila. Ang problema si Senator Amy pumalag din. Inimbitahan. O din nagkabuhol-buhol. Nagkabuhol-buhol yung mga statement nila. Di ba? Nagkabuhol. Nakita niya, napanood niya, narinig niya yan. I'm sure yan, napanood niyo. O din nagkabuhol-buhol. So, sino ang naiipit ngayon? Anong sinabi ng ICC doon sa findings ni Senator Amy na ang buong plano daw ang Pilipinas. Kumbaga, ang Philippine government ang nakipag-ugnayan sa ICC. So ganon, yun ang findings ni Senator Amy Marcos. Sinabi pa niya na illegal yung pagka-aresto. Findings ni ni Senator Amy hindi sa akin galing yan. Akala nila okay na eh, di ba? Akala nila okay na. Tapos ano pa nangyari? Nagbuklod-buklod pa yung mga Pilipino. Di ba nga handa pa mag-donate financially kay BP Inday Sara kasi alam nila malaki ang gastos ni Tatay Digong sa dahig. Ano sabi ni BP Inday Sara? No, hindi ako tatanggap ng anuman donasyon. Kasi baka ma-issuean pa eh. Pero hindi naman, tingin ko, hindi naman din talaga tatanggap. Kasi kahit, salamat doon sa mga OFW. Siyempre, may mga pamilya din niya, may mga trabaho din niya, may mga binubuhay din niya, may mga pangangailangan din niya. Pero yung willingness na makapagbigay, whether malaki o maliit, para kay Tatay Digong, that's absolutely pure love. Kung ako ang tatanungin, Joe Malone, how can you describe lahat ng lumalabas sa street tapos sumisigaw ng Duterte? One word lang sasabihin ko. Saka isang description lang. Pagmamahal. Tapos. Di ba? Pagmamahal. Bakit? Hindi mo gagawin yun kung di ka nagmamahal. Hindi mo gagawin lumabas kung di dahil sa pagmamahal.
hindi mo isisigaw ang pangalan Duterte kung hindi dahil sa pagmamahal. Di ba? Di ba mga kayon? Panoorin natin to. Ito, maganda to. Father President Ramon Maria Bernabe, my worthy political opponent, Governor Emilu Talinio Mendoza, ladies and gentlemen, mga kabataan, I have to reintroduce myself because I am sure that many of you were not born yet when I became your governor in 1998. Ako po si Manny Piñol, anak ng Mlang. I graduated valedictorian from high school and elementary. I hold a doctorate degree in rural economic development. I was mayor of Mlang, governor of Cotabato, vice governor of Cotabato, secretary of agriculture, chairman of the Mindanao Development Authority, and the first and only Filipino to be elected chairperson of the United Nations Food and Agriculture Organization. My dear people, mga minamahal kong kababayan, I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand, ma-translate natin sa ating lokal na politika. Makinig makinig. Maganda to. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%, the lowest by any president in modern times. Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi tutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento, they impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento, they exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Boom! Di ba? I am not going to gamble the future of my children. I am not going to gamble the future of our province. Kaya nung magdesisyon ako na tumakbo bilang gobernador, gumawa ako ng programa to create an independent, virtual independent province of North Cotabato. Agriculture, productivity, food sufficiency, jobs for our people, health, at lubos sa lahat, scholarship for our children. My dear friends, we will focus on agriculture. There is no other way. Ang palay ngayon, 15. Ang bigas, 60. Hindi pwedeng magpatuloy yan. We have to do something about it. And we have to come up with a program to stop this. By doing improvements in agriculture, we have to go back to the basic. Hydrology study, soil analysis, and then we support our farmers by starting what I call corporate governance. Makikialam na ang provincial government sa pamamagitan ng provincial economic enterprise in buying the palay of your tatay and nanay sa magandang presyo. At ibenta natin sa lokal na palengke sa magandang presyo. We will also support our corn farmers by buying their corn at a good price and, of course, selling feeds, supporting our livestock and our poultry programs.
We have to go back to the basic Very issue basic. of sending our children to school for free. We have to go back to the basic service of government to provide health, libreng ospital na ginawa na natin noong akong gobernador ninyo. Okay, ganito. Ito para sa mga hindi viewers ko. Para sa mga, kung viewers kita, iwag mo nyo naman pakinggan. Pero pwede nyo lang pakinggan. Ito sasabihin ko doon sa mga hindi pa naniniwala sa atin, mga nandoon pa sa side ng kabila. Ganito lang, logic, kung may isip kayo, ganito. Bakit ganon ang ginawa nila sa mga Duterte? In-impeach nila si BP Inday Sara, binuwag nila yung anti-corruption group, pinadala si Tatay Digong sa dahig. Logically wise. Bakit ganun na lang nila tirahin ang mga Duterte? Sige, isipin mo. Para sa mga ano sa kabila. Isipin nyo, kung talagang wala silang hangarin doon sa 2028 presidential election, Duterte kasi yung nakaharang sa kanila. Gumising kayo. Hindi naman kayo ganyang kabobo di ba? Maaari nakikita nyo yung logic kung paano nila sagasaan ang mga Duterte. Hindi lang tutungkol sa confidential funds. No. Hindi, kung ganyan lang yung nakikita nyo, lawakan nyo pa yung bukas ng mata nyo at yung bukas ng pangunawa nyo, maiintindihan nyo rin to. Bakit ganun ang ginagawa sa mga Duterte? Knowing na 2028 meron silang plano sa pagtakbo ng pagka-presidente. Tapos anong mangyayari? Kung ngayon pa lang, hawak niya yung mga kongreso na ganito na yung nangyayari, how much more pagka nandoon na siya sa executive position na kung saan hawak niya na lahat pababa. Kawawang Pilipinas, ayawan na. Ayawan na. Pero I'm pretty sure naman na hindi mananalo yun dahil basang-basa na yung papel niya ngayon. Di ba mga kayon? Para sa inyo yan, yung mga hindi pa naniniwala sa amin na laging sinasabi, DDS shit kami. Di ba? Tutai kami. Wala, okay lang yun. Walang problema dyan. You cannot kill me with your words. Di ba? You cannot kill my family by your words. Pero ito kasi yung dignidad namin. Ito yung integrity namin. Ito yung pinaniniwalaan namin. Dahil ito, yung pagkaupo ni Tatay Digong nung siya'y namumuno, nakatikim tayo ng ginhawa. Kaya nga anong sabi ko sa inyo? Yung mga hindi naniniwala sa atin, huwag kayong kumuha ng driver's license na 10 years ang expiration. Huwag kayong kumuha ng passport na 10 years ang expiration. Bakit? Ganun dapat, di ba? Pagka pinandidirihan mo yung tao, pagka pinasusuklaman yung mga tao, dapat hindi lang siya, pati yung mga nagawa niyang batas, hindi mo tatangkilikin. Baka pakitaan tayo ng driver's license, ang driver's license nyo, 10 years ang expiration. O kaya yung passport nyo, tapos galit na galit kayo kay Duterte, kay Roa Duterte. Di ba? Di ba? Ako, 10 years ang expiration ko. Imbis na kukuha pa ako ng cycle 5 taon, hindi pa, additional 5 years pa ulit yun. Dahil nakatipid ako ng isang renewal na fee. Ba? Ganon. Saka yung sana huwag kayong mabiktima ng tanimbala. Di ba? Dahil usong-uso na ulit yan sa airport natin sa Pilipinas. Tapos pagka nabiktima kayo, magiging Duterte na kayong bigla. Di ba? Mga kayon? Wala mahinang nila lang. Mahina yung analyzation. Maraming salamat mga kayon sa suporta ninyo sa pagkikinig sa akin. Joe Malone TV po. God bless po sa inyo lahat.